がkinaging ka binasa ka pambit. Assalamualaikum, magandang araw mga giliw! Welcome to Daily Cassis Channel. For today's video ay ipapakita ko po sa inyo kung paano ang pamamaraan ng pag-spray ng mangga upang ito'y mamunga. Disclaimer lang ho, ang pamamaraan po ng aking tatay sa kanyang pag-spray ng mangga ay base sa natutunan niya nung siya'y nagsisimula pa lamang. May mga iba't ibang pamamaraan po ang mga mango farmer sa pag-spray ng mga mangga. Po kayong bibitaw sa panonood dahil mamaya ipapakita ko po kung ano po yung mga gamit na sangkap pang spray ng mangga at kung papaano malalaman kung pwede na bang i-sprayhan ang puno ng mangga. Kaya keep on watching guys. Like, share, and follow na din. Ito yung karugdong ng house. At nandito na rin ako sa lugar kung saan sila mag-spray ng mangga. Hose na mahaba ang gamit. At yung gamot po na ginapang spray ay galing naman o doon tinitimpla sa 3 drum kanina. Gamit ang makinang water pump kaya madali ng pag-spray. Gaya ng nakikita nyo ngayon, yung puno ng mangga ay hindi masyado kalakihan kaya sa baba na lang yung nag-spray. At sinisigurado na matatamaan ng spray yung mga dahon ng mangga. Aku mama gini. Anak tu menggunakan pulang bahasa. Boleh. Hari pari ni cuma mau puri ni pulang. Kato ga kinaging ka binasa ka pambit yaram kay bimbit. Yang kibindi. Bau manik ka. Ana kinaging. Siang mana? At para naman sa mga matataas na mangga ay gagamitin itong tali. Aakyat sa taas itong si kuya. Dala naman niya ang tali sa taas at pagdating niya doon ay ihulog niya ang dulo ng tali. Itatali ang sprayer doon at pagkatapos ay kanya naman itong hihilain pataas. Pagkatapos naman ay kung nasa magandang posisyon na siya ay maaari na siyang magsimula ng pag-spray. Naalala ko lang bigla nung maliliit pa kami. Mano-manong sprayer pa ang gamit ng aming tatay. Mga 5 container pa lang ang gamit niyang panimplahan ng gamot. Mag-isa na lang din talaga siyang nagtatrabaho noon. Pero ngayon, alhamdulillah dahil katulong na niya yung mga kapatid ko. Hindi talaga madali maging mango farmer. Nasa pagsusumikap at pagtsitsaga lang talaga yan. Dahil pagdating ng anihan, matitikman mo ang tamis na bunga ng inyong pinaghirapan. O diba, may pahugot? Ganyan po karami ang proseso na ginagawa ng mga mango farmer. Mula pag-spray ay kailangan ng tali, hanggang sa pagha-harvest ay kailangan pa rin ng tali. At ito naman po yung drum kung saan nagtitimpla ng mga sangkap na pang-spray. Pabalik naman kami ng mga bata sa bahay dahil nautusan akong kumuha ng pagmerienda. At ang aking nanay naman ang nagluluto nitong merienda para ihatid ko sa kanila. Ang tawag naman sa amin nitong niluluto niya ay dinangay. Saging na saba, harina at powdered milk lang ang sangkap.
Galuto nga nito ay kumuha na rin ako ng tubig para maihanda na at maihatid sa kanila. Ay mabuti at nadatnan ko ang aking tatay na nagtitimpla ng mga sangkap pang spray. Dahil naubos na yung laman ng 2 drum. Pakita ko po sa inyo ang laman. Ito po. Pag daw malaki ang puno ng mangga na ginasprayhan ay mauubos po ang 1 drum na tinimpla. Tapos pag hindi naman daw gaano kalakihan ng mangga ay ang 1 drum ay mayang sprayhan hanggang sa 3 puno ng mangga. At ito na po mga giliw, yung aktual na pagtitimpla ng sangkap na pang spray. Mamaya ho ay papakita ko kung ano yung mga sangkap, kung paano rin malalaman na maaari ng isprayhan ang inyong puno ng mangga. At ito naman ho yung pinagukunan ng tubig na pang spray. Tanan niyo. Buka mapuno pa pala may punta. Mama, luwapi. Ganyan kamarang. Gawungan ni. Aran. Pagkatapos ng trabaho ay magpapahinga na muna sila at kakainin yung merienda. Nakapamano ko pala? Habang si tatay naman ay hinihila yung karugtong ng mga hose dahil sa kabila na naman sila mag-spray. Maya-maya ay sinaluhan na rin sila ni tatay. At bago kumain ay itinanong niya muna kung ano yung nilutong merienda. Huy, ang arte-arte. At dito po nagtatapos ang aking vlog. At kung may natutunan kayo sa video ito, hit nyo naman yung like, share, and follow. At maraming salamat po sa panunood. Para naman po sa sangkap ng pang-spray ay ito po ang gamit ng aking tatay. Uy, agro, beka naman. At ang susunod naman po ay para po sa tamang pagtimpla. Para po sa measurement, yung isang ganito para po sa 1 drum. Tapos yung abono. Abono? 7 kg. Urea na abono, 7 kilograms. Tapos isang ganito na agro, good for 1 drum na siya. At para naman po sa pagsusuri ng mga dahon ng mangga, kung ito ba'y maaari na o hindi pa pwedeng isprayhan, sa talbos po ng dahon ng mangga, pag po meron pong maliit lang masyado na parang bumukadkad, ito ay hindi po ito maaaring isprayhan o ay yung walang sumulpot sa talbos.